Posible raw may kinalaman sa hindi maayos na pagre-repack ng mga candy ang dahilan ng pagkalaso ng halos 2,000 mga estudyante sa Caraga Region. Kaya muling paalala ng mga otoridad, dapat masinsin ang paghahanda ng anumang pagkain. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA dun sa durian at mangosteen candy na nakalason sa halos 2,000 sa Caraga Region, nakitaan ito ng traces ng Staphylococcus aureus bacteria. Ano nga bang uri ng bacteria ang Staphylococcus aureus at ano ang sinasabi nito sa kung paano dapat ang preparasyon sa lahat ng uri ng pagkain? Kasabay ng unti-unting paggaling ng karamihan sa halos 2,000 nalason sa durian at mangosteen candy sa Caraga Region, ang paglinaw sa sanhi ng pagkalason sa kanila. Sa pagsusuri ng FDA, nakita ng mga candy ng Staphylococcus bacteria, isang uri ng gram-positive bacteria na karaniwang nakikita sa balat. Kung matapat ito sa pagkain at matenga ng matagal sa room temperature, pwede itong dumami at makalason. Itong staphylococcal, over some period of time, can produce enterotoxin. And enterotoxin is a type of chemical that comes from the bacteria that eventually affects our gastrointestinal tract. So, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, these are all electrolyte imbalance. Sa ngayon, inaalam pa ng FDA kung paano eksaktong napunta sa pagkain ang bakterya. Pero dahil ang mga kaso ng food poisoning na itala lang sa Surigao del Sur kung saan ito dinala at hindi sa Davao City kung saan ito nanggaling at ginawa, hinala ng FDA posibleng may kaugnayan ng kontaminasyon sa hindi maayos na pagrepack sa mga candy bago ito ibenta. Our postulate here is that the food handling ay hindi angkop dun sa standard. No? It's possible that the handlers who are repacking this did not have clean hands. It looks more like that when it was being repacked. No? There were no cases until it was sent to other provinces. Ang sintomas ng pagkalason sa enterotoxin mula sa Staphylococcus halos kapareho halimbawa ng Salmonella at E. coli, sakit ng ulo o kasukasuan, cramps, spasms at diarrhea na pwedeng mauwi sa dehydration at electrolyte o fluid imbalance. Pwede rin itong pumasok sa dugo at magdulot ng sepsis na pwedeng ikamatay ng biktima. Kung pumasok sa katawan ng bakterya nang wala pa itong nalilikhang enterotoxin, tinatayang aabot ng 6 na oras ang incubation period. Pero dahil sa mga naitalang kaso sa Caraga, walang kalahating oras nang makaramdam ng sintomas sa mga biktima, posible raw na matagal-tagal nang nakapirmi ang bakterya sa candy at nang makain ito ng mga bata, meron na itong enterotoxin. Ayon sa FDA, may tuturing mang isolated incidents ang halos magkakasunod na insidente ng food poisoning sa bansa. Nababahala pa rin daw sila lalo't karamihan sa mga biktima, mga bata. It looks like they're isolated, but there are common factors that we see affecting children, and they involve confectionery and candies. No? It's worrisome that it's happening which means that certain groups of people who are in charge of food handling are not following due process of quality handling of food, no? Cleanliness, hygiene. Paalala ng mga otoridad sa lahat ng humahawak ng pagkain, sinsinin ang paghahanda. Laging maghugas bago at matapos humawak ng pagkain. Kung may sakit, ilayo ang sarili sa pagkain. Kung hahawak ng hilaw na pagkain, maghugas muna. At sa bawat paghahanda, magsuot ng protective gear tulad ng mask, gloves at hairnet. Iba yung pag-iingat din sa paghawak sa ilang pagkain tulad ng itlog, mayonnaise at salad. Halimbawa, ugaliing ibalik ang pagkain sa ref pagkakain o kung hindi gagalawin ng matagal. At Jessica, sa ngayon, balik naman tayo dito sa Quezon City. Sabi sa atin ng FDA, sa susunod na linggo ay inaasahang mailalabas na ng ahensya ang resulta naman sa kanilang test doon sa sample naman ng makapuno candy na nakalason sa ilang mga estudyante na nakakonfine ngayon dito sa Quirino Memorial Medical Center. Sabi sa atin ng FDA, aabutin pa ng ilang araw yung kanilang test dahil kailangan pa malaman kung meron itong traces ng bacteria, chemicals o metals, alinsunod na rin sa kanilang SOP. Jessica? Dano, alam mo, kailangan ma-pinpoint talaga kung anong klase ng handling nagkaroon dito sa mga candy na ito. Yung makapuno dito sa Quezon o dito sa Metro Manila at yung durian at mangosteen candy naman doon sa Caraga Region. No? Ano kayang klaseng handling yon? Kasi nakikita ko doon sa mga sample na mga candy na sa video natin, may mga wrapper na yun individually wrapped. Pero meron ding alam ko may mga candy bar din ng durian na
ganyan, no? So, anong klaseng repack kaya? Pero may mga foil yan eh. So, paano kaya nagkaroon ng contamination? Alam mo, importanteng ma-establish yun para masabi doon sa mga nagmamanufacture nitong mga candy na ito kung paano ba ang tamang handling. Jessica, under that premise, naglala yung postulate ng FDA na dahil nga dun sa place of origin nga nitong mga candy na ito ay walang naitalang anumang kaso ng food poisoning, most likely dun sa pagre-repack. Now, nung tinanong natin sa FDA kung ano bang situation o ano ba yung senaryo na pwedeng nangyari, no, kaya nagkaroon ng problema dun sa repacking, kung yun nga ang naging mode of transmission nga ng bacteria from source to the candy, sinasabi nila, posible daw na yung mga trabahador, no, wala silang mga safety equipment or halimbawa yung mga protective equipment katulad ng gloves, yung hairnet, at pwedeng ginawa nila yon, no, pwedeng hindi nakapaghugas ng kamay bago nila ni-repack. Kasi minsan dun sa pagre-repack, no, kahit na nakapack na siya, pwedeng halimbawa, tinanggal dun sa pabalat, nilipat ng pabalat at hindi nakapaghugas ng kamay. Or halimbawa, nakapaghugas ng kamay pero may hinawakan na ibang bahagi ng kanilang katawan at bigla namang humawak doon sa candy. So, yun yung ilan sa mga posibleng scenarios na kanilang tinitingnan. Although sa ngayon, no, sinasabi din sa atin ng FDA na bukod doon sa scenario, importante din na malaman kung halimbawa kung bacteria, anong klaseng bacteria ito para malaman kung anong klaseng antibiotic yung pinakamabisang maide-deploy para magamot yung mga biktima nito, Jessica. Isa sa madalas kong nakikitang maling handling ng pagkain, yung naghahanda nung pagbibinili kang pagkain, no? Yung naghahanda ng pagkain, ginagamit niya yung kamay niya sa paghawak dun sa bibilhin mong pagkain. Tapos yun din ang pangkukuha niya ng bayad at pansusukli niya sa'yo. Parang dun pa lang yun, isa sa mga very basic na kailangan makorek sa ating mga food sellers or food handlers o yung mga taga-repack man lang. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.